Ang hardin sa Oktubre, tila payapang nahihimbing sa pag-aspas ng ginintuang dahon. Pero sa totoo lang, sa mga sandaling ito, humaharap kayo sa isang mahalagang pagsubok. Dito nakasalalay kung masisilayan nyo ba sa tagsibol ang marilag na pamumukadkad o ang mga hubad at walang buhay na sanga. Ngayon, tatalakayin natin ang mas na mapaminsalang pagkakamali sa hardin ngayong Oktubre na kailangan ninyong pagbayaran ng mahal pagdating ng tagsibol. At maniwala kayo, ang ilan sa mga ito ay napakaliit at hindi gaanong halata. Kaya kahit ang mga bihasang hardinero ay nagkakamali pa rin dito. Marami ang nag-iisip na ang Oktubre ay panahon para magpahinga. Naani na ang mga bunga, halos nalagas na ang mga dahon, kaya pwede nang mag-relax. Ngunit dito nakatago ang pinakamalaking bitag. Ang Oktubre ay hindi ang katapusan ng panahon. Ito ay ang pre-season na paghahanda para sa susunod. Lahat ng inyong gagawin o sa kabaligtaran, hindi gagawin ngayon, ay siyang magtatatag ng pundasyon para sa kalusugan, lakas, at ganda ng inyong hardin sa buong susunod na taon. Ito ang mapagpasya na buwan na maghihiwalay sa hardin ng pangarap mula sa pagkadismaya pagdating ng tagsibol. Ang unang pagkakamali na talagang hindi pasasalamatan ng hardin ninyo. Malamang narinig ninyo na ang payo, huwag nang linisin ang mga nalaglag na dahon, natural na mulch, at patabayan. Mukhang napakaluhikal, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagsunod sa payong ito ay maaaring magdulot ng malaking kapahamakan sa kalusugan ng buong hardin ninyo at hindi ito pagmamalabis. Harapin natin ang katotohanan. Sa mga dahon ng mansanas, peras, cherry, rosas, at maging ng phlox, nagtitipon ang napakaraming pinagmumulan ng sakit sa loob ng tag-araw. Scab, powdery mildew, cocomycosis, anthracnose, lahat ng nakakatakot na salitang yan ay tumutukoy sa fungi at bakterya. At sa kasamaang palad, hindi sila namamatay sa matinding lamig. Para sa kanila, ang mga nalaglag na dahon ay hindi libingan, kundi isang komportabling tirahan para sa malamig na panahon. Doon sila nagpapalipas ng malamig na panahon sa patong-patong na dahon upang sa pagdating ng tagsibol, sa unang pag-init at pag-ulan, ang kanilang mga spore ay kumalat sa buong hardin at mahawahan ang mga bagong sibol, sariwang dahon. Gagastos kayo ng pera sa fungicides, oras sa paggamot, pero ang sanhi ng problema ay nakalatag lang sa mismong paanan ninyo. Siyempre, ang pinag-uusapan natin ay ang mga may sakit na dahon. Pero, sino sa atin ang makapagsasabi na ang kanyang hardin ay perpektong malusog buong panahon? Iyon na nga. Kaya, kung ayaw niyong makipaglaban ng hindi pantay sa mga sakit sa tagsibol, kailangan niyong walang awang alisin ang lahat ng nalaglag na dahon mula sa ilalim ng mga punong nagbubunga at mga halamang pampalamuti na may sakit. Kayo ba, nililinis niyo ang mga dahon or sa tingin niyo ay dagdag trabaho lang ito? Ibahagi sa comments, gustong-gusto naming malaman. Ngunit teka muna, huwag kayong magmadali sa pagkuha ng kalaykay at gawing super linis ang inyong bakuran. Kakasabi ko lang tungkol sa panganib ng mga dahon na may sakit. At ngayon naman, baliktad ang aking sasabihin. Kapag ginawa ninyong parang isang sterile at perpektong nalinis na lupa ang inyong hardin, isa itong tuso at mapanlinlang na pagkakamali. Ito ang isa pang suktulan na napakadaling puntahan. Isipin ninyo, isang lupa na halos walang takip sa ilalim ng mga puno at halaman. Maganda ba? Siguro. Pero para sa kalikasan, isa itong malaking sakuna. Ang ganitong klase ng lupa ay mas lumalamig sa taglamig, madaling tangayin ng hangin, at anurin ng tubig ulan sa taglagas. Inyong inaalisan ng natural na tirahan at pagkain ang mga earthworm at iba pang kapaki-pakinabang na mikroorganismo.
gayong sila ang nagbibigay buhay at nagpapabunga sa inyong lupa. At heto pa, saan magtatago at magpapalipas ng taglamig ang mga ladybug, ground beetle, at iba pang kapakipakinabang na insekto na magiging unang depensa ninyo laban sa aphids sa tagsibol? Tama, wala silang mahahanap na mapagtataguan sa inyong sobrang linis na bakuran. Kaya tandaan, linisin lang ang mga dahon kung saan ito kritikal na kailangan, sa ilalim ng mga punong namumunga at mga halaman na may sakit. Ngunit sa ilalim ng mga malulusog na halamang pandekorasyon at sa mga bulaklakang may perennial, isang manipis na layer ng malulusog na dahon ay isang libre at pinakamainam na kumot para sa taglamig. Kaya, saang panig kayo? Sa mga naglilinis ng lahat hanggang sa huling damo o sa mga naghahanap ng tamang balanse? Kaya, pagkatapos ng anihan, bakante na ang mga taniman. Parang tapos na ang misyon para sa taong ito. Pero, kung hahayaan mo lang itong ganyan hanggang sa susunod na panahon ng pagtatanim, naghahanda ka ng isang seryosong problema sa lupa. Ang hubad, walang takip na lupa pagkatapos ng anihan, para itong bukas na sugat sa katawan ng iyong hardin. Isipin mo kung ano ang mangyayari. Ang malalamig na ulan ay bumubuhos sa walang depensang lupa. Hindi lang ito nagdidilig, kundi malakas itong bumubugbog dito, sinisira ang istruktura nito at pinapatigas hanggang maging parang bato. Lahat ng mga air channels kung saan humihinga ang mga ugat at naninirahan ang mga beneficial microorganisms ay nagsasara. Pagkatapos, darating ang matinding lamig. Ang basang lupa na siksik ay lumalamig ng malalim, nagiging matigas at mahirap bungkalin. Sa ganitong kondisyon, kakaunti lang ang nabubuhay na mga kapakipakinabang na organismo. Pagdating ng susunod na panahon ng pagtatanim, hindi malambot at matabang lupa ang sasalubong sa iyo, kundi bitak-bitak at matigas na lupa. Kailangan mong magsayang ng maraming lakas para lang mabungkal ito. At ang magandang ani sa ganitong patay na lupa, huwag mo nang asahan. Kaya tandaan, hindi dapat manatiling hubad ang lupa. Paano mo sinisave ang iyong mga taniman mula sa pagkasira pagkatapos ng anihan? Sa pamamagitan ba ng cover crops, mulch, o baka may sarili kang sikreto? Ito ang isa pang karaniwang pagkakamali na kadalasang tinatawag na spring rush or pagmamadali sa tagsibol. Maraming hardinero ang nag-iisip, bakit pa ako maglalagay ng compost o pataba sa taglagas? Mahuhugasan lang naman ito ng ulan. Mas mabuting gawin ito sa tagsibol bago mismo magtanim. Ngunit ito ay isa sa pinakamalaking maling akala na kumukuha ng iyong oras at nakakabawas sa pagkamay-abong ng lupa. Intindihin natin ang isang simpleng bagay. Ang organiko ay hindi instant kape. Kailangan nito ng oras para maluto o maging handa. Kapag naglalagay ka ng compost sa taglagas, nagsisimula ka ng isang mabagal ngunit napakahalagang proseso. Agad na nagtatrabaho ang mga bulate at mikroorganismo. Sa mahabang buwan ng taglagas at taglamig, natatapos nilang iproseso ang organiko. Ipamahagi ito ng pantay-pantay sa lupa at gawin itong nutrients na madaling makuha ng mga halaman. Ang paglalagay ng compost sa taglagas ay parang pampaalsa sa tinapay. Binibigyan mo ang lupa ng lahat ng kailangan nito upang sa tagsibol ay maging masigla, buhay at punong-puno ng sustansya. Sa tagsibol naman, kung kailan laging limitado ang oras, ang kailangan mo na lang ay bahagyang halukayin ang mga taniman at magsimulang magtanim. Ngunit kung ipagpapaliban mo ito sa tagsibol, ang sariwang organiko ay hindi makakapagtrabaho ng maayos bago pa man magsimula ang aktibong paglaki ng mga halaman. Ito ay mananatiling walang silbi at ang iyong mga punla ay magugutom. Kaya,
Alin ang pipiliin mo? Magpataba sa taglagas o iaasa mo ang lahat sa tagsibol? Akin na, pag-usapan natin ang pangangati ng kamay na nararamdaman ng maraming hardinero tuwing Oktubre. Hawak mo na ang iyong gunting, tinitingnan ng sobrang lumaking halaman at naiisip mo, ngayon, pagagandahin ko to. Teka, ang kagustuhang mag-ayos na ito ay maaaring magdulot ng tunay na trahedya para sa iyong mga halaman. Ang radikal na paggugupit sa Oktubre ay isa sa pinakamalaking pagkakamali. Dapat ninyong maintindihan, para sa bawat halaman, ang pagputol ng sanga ay isang utos. Utos na lumago ka. Agad na ibubuhos ng halaman ang lahat ng lakas nito para gisingin ang mga tulog na usbong at maglabas ng mga bagong sibol sa ibaba lang ng pinutol. Sa tamang panahon, ito ang kailangan natin. Ngunit sa Oktubre, isa itong sakuna. Ang mga batang malambot na usbong na ito ay sadyang hindi magkakaroon ng sapat na oras upang tumigas at maging matibay bago pa man dumating ang matinding lamig. Sa unang gabi pa lang ng matinding lamig at ang mga ito ay iitim at mamamatay. Ano ang resulta? Naubos lang ng halaman ang mahalagang enerhiya nito na dapat sana'y inipon nito para sa matagal na panahon na walang kabuluhan. Haharapin nito ang susunod na panahon ng mahina na may mga sugat na hindi pa gumagaling. Sa lamig, ang mga sugat na ito ay nagiging bukas na daan para sa mga impeksyon. Anong uri ng paggugupit lang ang pinapayagan? Tanging pangsanitaryo lamang. Kung may nakita kang sangang nabali ng hangin, huwag kang mag-atubiling putulin ito. Napansin mong malinaw na tuyo o may sakit, alisin mo na ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ang anumang paggugupit para hubugin o pabatahin ang halaman ay ipagpaliban mo muna hanggang sa tamang panahon. Aminin ninyo, kabilang ba kayo sa mahilig mag-trim ng mga palumpong sa Oktubre o matyaga kayong naghihintay ng tamang panahon? Para mas maintindihan natin ang puntong ito, narito ang isang halimbawa na siguradong makasasakit sa damdamin ng sino mang mahilig magtanim ng bulaklak tuwing tagsibol. Isipin mo, ikaw, punong-puno ng sigla, noong Oktubre, masinsin mong inayos at pinutulan ang iyong halaman ng lilac, forsythia, o kaya naman ay deutzia. Tuwang-tuwa ka sa sarili mo dahil ang ganda at maayos tingnan ng iyong halaman. Pero pagdating ng tagsibol, walang kahit anong bulaklak, walang ni isang umusbong. Pamilyar ba ito sa iyo? Ang sikreto, ang lahat ng magagandang halamang namumulaklak tuwing tagsibol ay may sariling kakaibang paraan. Hindi sila naglalabas ng usbong ng bulaklak sa tagsibol mismo, kundi sa kalagitnaan pa lang ng tag-init sa mga bagong usbong ng kasalukuyang taon. Buong dulo ng tag-init at buong taglagas, ang mga usbong na ito ay hinuhubog at inihahanda para sa pagtulog sa taglamig. Kaya ano ang nangyayari kapag kinuha mo ang iyong gunting sa paggupit ng halaman tuwing Oktubre? Sa iyong sariling mga kamay, sanga sa sanga, pinuputol mo ang lahat ng magandang mamumulaklak sa hinaharap. Ang bawat snip ng iyong gunting ay nangangahulugang mawawalan ka ng isang malabay na kumpol ng lilak, isang ginintuang sanga ng forsythia. Literal mong itinatapon sa compost pile ang lahat ng mamumulaklak sa susunod na tagsibol. Tandaan ang gintong tuntunin. Ang mga halamang namumulaklak tuwing tagsibol at sa simula pa lang ng tag-init ay dapat putulin lamang pagkatapos nilang mamulaklak. Pagdating naman ng taglagas, pwede mo lang silang lapitan para tanggalin ang mga sirang sanga. Mayroon ba sa inyo ang nakagawa na ng ganitong pagkakamali? Naging biktima ba kayo ng maling pagpuputol dahil sa kakulangan ng kaalaman? Ibahagi ninyo, makakatulong ito sa lahat. Ang reyna ng hardin, ang rosas, at siya nga ang madalas maging biktima
ng ating mga pagkakamali tuwing Oktubre. Ang pangunahing maling paniniwala na sumisira sa libu-libong rosa sa buong bansa ay ito: kung mas maaga mong balutan, mas maganda ang magiging pagkakaligtas nito sa taglamig. Ito ay lubos na mali at delikado pa nga. Ang masyadong maaga at masigasig na paghahanda sa taglamig ang sanhi ng pagkabulok, rotting, o pagkasira ng halaman. Isipin ninyo, mainit pa rin at maaraw ang Oktubre. Na-trim nyo na ang inyong rosas at maingat nyo na itong binalot sa ilang patong ng spunbond. Ano ang nangyayari sa loob ng cocoon na ito? Umiinit ang temperatura, tumataas ang halumigmig. Ito ang perpektong kondisyon para kumalat ang mga sakit na dala ng fungi. Pero may mas malala pa rito. Ang halaman, dahil nasa init, ay hindi nakakakuha ng senyales na papalapit na ang taglamig. Hindi ito nagiging matibay laban sa lamig at ang mga usbong nito ay hindi lumalago ng maayos. At kapag dumating na ang totoong matinding lamig, ang ganitong rosas na hindi handa ay nagiging ganap na walang depensa. Hindi ito namamatay dahil sa lamig, kundi dahil sa inyong masyadong maagang pag-aalaga. Kaya tandaan, hindi kailangang magmadali sa pagpuputol at pagtatakip ng rosas. Hintayin ang pagdating ng matatag at bahagyang lamig kahit -5 degrees Celsius. Hayaan ang halaman na maramdaman ng lamig at maunawaan na oras na para matulog. Ang bahagyang lamig ay hindi nakakatakot sa rosas. Ito pa nga ang nagpapalakas at nagpapatigas sa kanila. Kayo, kailan ninyo sinisimulan takpan ang inyong mga rosas? Naghihintay ba kayo ng lamig o sumusunod lang sa kalendaryo? Hindi man ito makasisira ng tuluyan sa hardin mo, pero tiyak na aagawin nito ang iyong kasiyahan sa tagsibol. Buong Oktubre ka abala sa pag-aani, pagpupungos, at iba pang paghahanda, hanggang sa bigla mong maalala, ay naku, hindi ko pa pala na itatanim ang mga tulip. Ngayon ay Nobyembre na at huli na ang lahat para gumawa ng kahit ano, at dumating na nga ang tagsibol. Sa mga kapitbahay, namumukadkad ang makukulay na krokus, kasunod ang naglalagablab na tulip, at napupuno ang hangin ng halimuyak ng hyacinth at daffodil. Pero ang iyong hardin, kulay abo pa rin at malungkot, habang sa ibang bakuran ay nagdiriwang na ang buhay sa kanilang mga bulaklak. Sa iyo naman ay unti-unti pa lang nagigising ang lahat. Nakakainis yan, maniwala ka. Ang mga pambulbing halaman na namumulaklak sa tagsibol ang unang alon ng kagandahan na nagtataboy sa lungkot ng nakaraang panahon. At ang alon na ito ay mailalatag lamang sa taglagas, Setyembre hanggang Oktubre. Sa panahong ito, nagkakaroon ng sapat na oras ang mga bulbo para magpakaugat, magpalakas, at maghanda sa kanilang pagtulog bago sumapit ang tagsibol. Ang pagtatanim ng mga bulbo sa tagsibol, maliban sa iilang kaso, ay hindi nagbibigay ng magandang resulta. Kaya naman, kung gusto mong maging makulay at namumulaklak ang iyong tagsibol, huwag nang ipagpaliban pa ang pagbili at pagtatanim ng mga bulbo. Gawin mo na ito ngayon mismo. At teka, anong mga pambulbing halaman na ang naitanim mo ngayong taon? O baka may bago kang planong itanim? Ibahagi mo sa comments. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang karaniwang pagkakamali na nagagawa ng halos lahat, kahit ng mga bihasang hardinero. Nakasanayan na kasi nating isipin na pagdating ng taglagas o sa mga huling buwan ng taon, hindi na kailangan diligan ang mga halaman. Ang akala natin, sapat na ang ulan o kaya na ng kalikasan ng lahat. Ngunit ang paniniwalang ito ay maaaring magdulot ng kamatayan sa inyong pinakamamahal at pinakamahalagang halaman, lalo na ang mga conifers. Ang tawag sa penomenong ito ay tagtuyot sa huling bahagi ng taon, at mas mapanlin lang ito kaysa sa tagtuyot sa tag-araw. Sa mga panahong ito, madalas ay tuyo
at mahangin ang panahon, nakalaglag na ang mga dahon ng puno. Kaya akala natin ay wala nang magpapasingaw ng tubig. Ngunit hindi ito totoo. Ang mga halaman ay patuloy na humihinga, aktibo pa rin ang kanilang sistema ng ugat at naghahanda para sa taglamig. At kung kulang ang tubig sa lupa, hindi makapag-iipon ang mga ugat ng sapat na reserba. Lalong naghihirap dito ang mga evergreen na halaman tulad ng tuya, juniper, spruce at rhododendron. Ang mga ito ay patuloy na magpapasingaw ng tubig sa kanilang mga karayom at dahon sa buong taglamig kahit na may hamog na yelo. At kung hindi nyo sila nadiligan ng maayos sa panahong ito, papasok sila sa taglamig na tuyot or kulang sa tubig. Pagdating ng tagsibol, makikita nyo ang malungkot na tanawin. Nangingilaw at nalalagas ang mga karayom at ang halaman ay parang nasunog. Ito ang resulta ng tagtuyot sa huling bahagi ng taon. Kaya tandaan, kung tuyo ang panahon sa huling bahagi ng taon, siguraduhing magsagawa ng masaganang pagdidilig para makapag-imbak ng tubig ang mga halaman. Diligan ng lupa sa ilalim ng mga puno at palumpong ng sa gayon ay mabasa ito sa lalim na hindi bababa sa infunta hanggang 6 na sentimetro. Ito ang magsisilbing siguro nila para sa buong mahabang taglamig. Kayo, dinidiligan nyo rin ba ang inyong hardin sa mga panahong ito? Pag-usapan natin ng mas detalyado ang tungkol sa mga coniferous dahil ang pagpapabaya sa kanila ay isang malaking at magastos na pagkakamali. Nakikita natin silang luntian at mukhang malusog, kaya akala natin ay maayos ang lahat. Ngunit ang mismong walang kupas na luntian na ito ang nagiging sanhi ng kanilang problema. Hindi tulad ng mga punong naglalagas ng dahon na tila natutulog ng mahimbing sa taglamig, ang mga coniferous ay hindi natutulog. Ang kanilang mga karayom na dahon ay nananatiling buhay at humihinga sa buong taglamig. Ngayon, isipin ninyo, sumisikat ang araw sa taglamig kahit hindi gaanong matingkad. Pinaiinit nito ang maitim na kulay ng mga karayom at hinahampas ng hangin ang mga sanga. Dahil sa dalawang salik na ito, ang mga karayom ay nawawala ng mahalagang moisture. Ang prosesong ito ay tinatawag na transpirasyon at hindi ito humihinto kahit na may matinding lamig. Pero ano naman ang nangyayari sa ilalim ng lupa? Ang lupa ay nagyelo. Ang mga ugat ay nakulong sa yelo at hindi makasipsip kahit isang patak ng tubig para punan ang nawawalang moisture. Nagre-resulta ito sa isang mapaminsalang kawalan ng balanse. Ang moisture ay nawawala mula sa mga karayom, ngunit walang pumapasok na bago mula sa lupa. Dahil dito, ang halaman ay unti-unting natutuyo ng buhay, ang madalas nating tawaging sunburn sa tagsibol, yung mga kulay kahel at tuyot na mga karayom ay sa katunayan, sa 90% ng mga kaso, resulta ng pagkatuyo sa taglamig. At ang tanging paraan upang maiwasan ito ay ang masaganang pagdidilig sa taglagas na magbibigay ng sapat na supply ng tubig sa pinakamalalim na bahagi ng lupa para sa buong taglamig. Nakaranas na ba kayo ng problemang ito ng nasunog, natuja o juniper sa tagsibol? Ngayon, alam ninyo na kung ano ang posibleng dahilan, ang pagkakamaling ito ay dulot ng ating ugaling bahala na. Nagtatanim tayo ng batang puno o palumpong na mahilig sa init tulad ng hydrangea at iniisip, ay, mainit naman ang taglamig ngayon. Siguro kakayanin na nito. Pero pagdating ng tagsibol, malungkot nating tinititigan ang mga sangang nangingitim at walang buhay. Tandaan natin, ang mga bagong tanim, lalo na yung itinanim nitong taglagas o tagsibol, ay parang mga bata sa hardin. Wala pa silang matibay na ugat at hindi pa sila nakapag-imbak ng sapat na sustansya. Manipis pa at madaling masira ang kanilang balat. Anumang stress
tulad ng matinding lamig, nagyeyelong hangin, o ang pagpapalit-palit ng pagtunaw at pagyelo ay maaaring ikamatay nila. Ganoon din sa mga halaman na sanay sa init. Kahit na matagal na silang nakatanim sa inyo, ang isang hindi pangkaraniwang malamig or walang snow na taglamig ay maaaring pumatay sa kanila. Ang umasa sa swerte sa paghahardin ay walang patutunguhan at napakamahal pa. Dahil pagdating ng tagsibol, kailangan mo na namang pumunta sa garden center para bumili ng kapalit ng namatay. Kaya huwag magpabaya. Lagyan ng makapal na patong ng compost o peat moss ang paligid ng mga batang puno. Takpan ang mga palumpong na sanay sa init gamit ang tela na panghardin tulad ng spoon bond or mga sanga ng pino. Ang mga simpleng gawaing ito ay hindi nangangailangan ng maraming oras, pero maaari nilang iligtas ang buhay ng inyong mga halaman at makaipon ng inyong pera at stress pagdating ng tagsibol. Kayo ba, may mga halaman sa inyong hardin na kailangan talagang takpan at protektahan tuwing taglamig? Paano nyo sila sinisiguro na makakaligtas? Alam nyo ba, may isang panganib na hindi gaanong napapansin pero malaki ang epekto sa inyong mga puno tuwing taglamig. Ito ay ang sikat ng araw. Oo, tama ang dinig mo. Ang tila mahina at hindi mainit na sikat ng araw sa Pebrero o Marso ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa balat ng puno, lalo na sa mga batang punla. Isipin mo ang proseso nito. Sa araw, tumatama ang matinding sikat ng araw sa madilim at walang proteksyong katawan ng puno. Ang madilim na balat nito ay lubos na umiinit, kung minsan ay umaabot sa matataas na temperatura at bahagyang lumalawak ang mga tisyu nito. Pagdating ng gabi, biglang bumababa ang temperatura at lumalamig ng husto. Ang umiinit at bahagyang basa na balat ay biglang naninigas at umiikli. Dahil sa matinding pagbabago sa temperatura, hindi ito kinakaya at pumuputok na lumilikha ng malalim at pahabang bitak. Ang tawag sa mga pangit na sugat na ito ay frost cracks, mga bitak sa balat ng puno dahil sa matinding pagbabago ng temperatura. At hindi lang ito simpleng depekto sa itsura. Ito ay nagiging bukas na pintuan para sa iba't ibang uri ng impeksyon, mga fungi, bakterya, at spores. Pagdating ng tagsibol, ang huminang puno ay gugugulin ang lakas nito hindi sa paglago, kundi sa pakikipaglaban sa mga sakit. Ang solusyon sa problemang ito ay napakasimple ngunit henyal. Ito ay ang pagpapaputi ng mga puno tuwing taglagas. Ang puting kulay ay sumasalamin sa sikat ng araw, kaya hindi masyadong umiinit ang balat ng puno. Walang matinding pag-init, kaya wala ring biglaang pagbabago sa temperatura. Bukod pa rito, kadalasang may kasamang copper sulfate ang pampaputi na nagsisilbing dagdag na disinfektante. Kayo ba ay nagpapaputi rin ng inyong mga puno tuwing taglagas? O para sa inyo, isa na itong lumang paraan? Ngayon, lumipat naman tayo sa damuhan. Marami ang nag-iisip na ang damo ang pinakawalang alaga sa hardin. Pero kahit dito, may pagkakamali tayong pwedeng gawin na sisira sa ganda ng iyong hardin pagsapit ng tagsibol. Ang pagkakamaling ito ay ang pabayaang mahaba at hindi nakagupit ang damuhan bago tabunan ng niebe. Marami ang nagsasabi, hayaan nang humaba ang damo, mas mainit daw yan sa taglamig. Pero mali ang pag-iisip na yan. Ang mahaba at matabang damo sa ilalim ng bigat ng niebe ay nadadaganan, nagiging siksik at bumubuo ng makapal at parang felt na patong. At ano naman ang nangyayari sa ilalim ng patong na ito? Mainit doon, mamasa-masa, at halos walang hangin. Ito ang perpektong lugar para lumaganap ang fungal diseases. Ang pinakakaraniwan sa mga ito ay ang tinatawag na amag ng niebe. Pagdating ng tagsibol, kapag natunaw na ang niebe, makikita mo sa iyong
luntiang, damuhan, ang mga pangit na kulay abo o rosas na mansa ng siksik at madulas na damo. Ito ang gawa ng fungus. Ang mga nasirang bahaging ito ay matagal at mahirap gamutin. Kailangan itong kalaykayin, i-aerate at gamitan ng fungicide. Samantalang, ang lahat ng ito ay maiiwasan sana. Ang ginintuang patakaran, ang huling paggupit ng damuhan ay dapat gawin mga 2 linggo bago dumating ang matinding lamig. Ang taas ng damo ay dapat nasa 25 sentimetro. Sapat na ito para hindi humina ang damo, pero hindi rin sapat para maipon at maging siksik sa ilalim ng nyebe. Nakagupit na ba kayo ng damo sa huling pagkakataon ngayong season? Sa pagpapatuloy ng ating usapan tungkol sa damuhan, may isa pang napakahalagang gawain na madalas nakakaligtaan ng marami. Ito ang paglalagay ng pataba sa panahon ng taglagas. At hindi lang ito basta pagtapon ng kung anong pataba ang nakuha mo lang sa imbakan. Ang paglalagay ng pataba sa tagsibol at taglagas ay dalawang magkaibang proseso na may magkaibang layunin. Sa tagsibol at tag-init, gumagamit tayo ng mga pataba na may mataas na nilalaman ng nitrogen. Ang nitrogen ay isang pampabilis ng pagtubo. Pinapahaba nito ang damo at nagbibigay ng matingkad na berdeng kulay. Ngunit kung gagamitin mo ang patabang ito sa Oktubre, mapupukaw mo ang mabilis na pagtubo ng mga batang damo na malambot at hindi pagaanong matibay bago pa man dumating ang matinding lamig. Hindi ito magiging sapat na matibay at tiyak na mamamatay sa panahon ng taglamig. Ito ay isa lamang walang saysay na pag-aaksaya ng panahon at pagod para sa iyong damuhan. Sa panahon naman ng taglagas, ang iyong damuhan ay nangangailangan ng iba't ibang uri ng elemento tulad ng phosphorus at potassium. Ang potassium ay nagpapataas ng kakayahan ng damo na makatagal sa lamig. Nakakatulong din ito upang labanan ang mga sakit at mas makayanan ang stress. Samantala, ang phosphorus naman ay nagpapalakas at nagpapabilis ng pag-unlad ng root system o sistema ng ugat. At ang malalakas at malulusog na ugat ay garantiya na sa tagsibol, ang iyong damuhan ay mabilis na babangon, sabay-sabay na tutubo at magsisimulang lumaki ng masigla. Kaya naman, hanapin sa mga tindahan ang mga espesyal na pataba na may nakalagay na pangtaglagas o autumn. Sa mga ito, ang formula ay balance at sadyang ginawa para sa pangangailangan ng mga halaman bago ang taglamig. Kaunti lamang ang nitrogen at mataas naman ang phosphorus at potassium. Ang ganitong uri ng paglalagay ng pataba ay parang vitamin complex para sa isang tao bago dumating ang mahabang taglamig. Ikaw ba ay naglalagay ng pataba sa iyong damuhan tuwing taglagas? O sapat na ba para sa iyo ang pataba sa tagsibol lamang? Ngayon, mula sa damuhan, lumipat naman tayo sa ating mga tanim na bulaklak. Sa gitna ng abala ng Oktubre, madalas ay napapansin natin ang ating mga perennial na halaman at naiisip, ang pupununan ng mga ito, ang ganda ng tubo. Kaya hinahayaan lang natin silang manatili sa ganoong anyo hanggang matapos ang malamig na panahon. Pero pagdating ng tagsibol, nagtataka tayo dahil napapansin natin na ang gitnang bahagi ng mga halaman tulad ng hosta o astilbe ay tila nakakalbo na at hindi na kasing dami o kasing sagana ang pamumulaklak kumpara dati. Ang totoo, karamihan sa mga perennial na halaman ay tumatanda rin habang lumilipas ang panahon. Ang kanilang ugat o rhizome ay lumalaki at kumakalat at ang pinakamatanda, gitnang bahagi nito ay unti-unting namamatay. Ang mga bago at malalakas na sibol naman ay lumalabas sa mga gilid. Bilang resulta, ang buong halaman ay tila nahahati o nagkakawatak-watak, nawawalan ng ganda at sigla. Ang buwan ng Oktubre ang perpektong panahon para pabatain ang mga ganitong halaman na sobrang laki na
at kumalat. Mainit-init pa ang lupa, kaya magkakaroon ng sapat na panahon ang mga bagong dibisyon para mag-ugat bago pa man dumating ang matinding lamig. Maingat ninyong hukayin ang buong halaman at gamit ang matalim na kutsilyo o pala, hatiin ito sa ilang bahagi. Siguraduhin na ang bawat hiwa ay mayroong malusog na bahagi ng ugat, rhizome, at ilang usbong. Ang matanda at gitnang bahagi ay itapon na, samantalang ang mga bago at malalakas na dibisyon ay itanim sa mga bagong lugar. Sa ganitong paraan, hindi lang ninyo nababata ang inyong lumang halaman, kundi nakakakuha pa kayo ng libreng pananim o bagong materyales para sa pagtatanim. Sa tagsibol, kung kailan napakarami ng ibang gawain, mahihirapan na kayong maglaan ng oras para dito. Pero ngayon mismo, ang pinakamainam na panahon para gawin ito. Ang pagkakamaling ito ay isang malaking imbitasyon para sa mga peste at sakit na magdudulot ng problema sa susunod na panahon ng pagtatanim. Inaani natin ang ating mga bunga, nagagalak sa mga ito, ngunit madalas nating binabaliwala ang mga naiwan sa sanga o nahulog na sa lupa. Ano ba ang malaking diferensya sa akala natin kung nakabitin lang diyan ang ilang kulubot at maitim na mansanas o kung nakakalat sa ilalim ng puno ang mga bulok na bunga? Ngunit ang totoo, napakalaki ng kaibahan. Ang bawat nakalimutan at natuyong prutas na nananatili sa sanga ay nagsisilbing pugad ng monilyosis o mas kilala bilang bulok ng prutas. Ang fungus na nagdulot ng sakit ay hindi basta-basta nawawala. Tahimik itong nagtatago sa loob mismo ng prutas na iyon, parang nasa isang komportabling tirahan at naghihintay lang ng tamang panahon. At pagdating ng panibagong panahon ng pagtatanim, sa muling pag-init ng hangin, ang mga spores ng fungus na ito ay kakalat sa buong hardin at hawaan ang mga bagong sibol na bulaklak at mga umuusbong na bunga. Kung tungkol naman sa mga nahulog na bunga, ito ay isang tunay na kainan at pansamantalang tirahan para sa mga uod ng prutas at iba pang peste. Ang kanilang mga larva at pupa ay tahimik na nagpapalipas ng panahon sa lupa, sa ilalim mismo ng mga nabubulok na prutas na ito, upang sa pagdating ng tamang pagkakataon ay umatake ng may bagong lakas sa inyong susunod na ani. Kaya tandaan, pagkatapos ng pag-aani, kailangan nating magsagawa ng masusing paglilinis at inspeksyon. Alisin sa mga sanga ang lahat ng tuyong bunga. Kolektahin ang lahat ng nahulog na bunga mula sa lupa at huwag na huwag itong ilagay sa compost. Ang mga may sakit na bunga ay dapat sunugin o ibaon ng malalim sa labas ng inyong bakuran. Aminin, lagi ba ninyong nililinis ang lahat ng natira mula sa ani sa inyong hardin o minsan ay tinatamad kayo? Isipin na lang ninyo ang isang lungsod na puno ng mga peste. Tuwing tag-init, nagpapakabusog sila sa inyong mga halaman at pagdating ng taglagas, naghahanap sila ng mapagtataguan para malampasan ang lamig. At kayo mismo, nang hindi ninyo nalalaman, ang nagbibigay sa kanila ng libu-libong parang five-star na hotel. Ito ang mga lamat sa balat ng puno, mga nalagas na dahon, at ang ibabaw na bahagi ng lupa. Doon mismo sila nagtatago at naghihintay ng tamang panahon. Ang mga itlog ng aphids, pupa ng sawflies, mites, at mga spores ng karamihan sa mga sakit na dulot ng fungi. Ang pagpapabaya sa malawakang paglilinis ng hardin tuwing taglagas ay parang pag-iwan ng bukas na pinto ng inyong bahay para sa mga magnanakaw. Binibigyan ninyo ang buong hukbo ng mga kaaway na ito ng go signal para makapagpalipas ng panahon ng walang sagabal. At pagdating ng tagsibol, kapag gumising na ang mga buko, gigising din sila kasama ng mga ito. Ang problema, ang mga peste ay gutom na, galit, at handa ng dumami, at mapipilitan kayong makipaglaban sa kanila
sa buong panahon gamit ang mga kemikal ng paulit-ulit. Pero mayroon namang ibang paraan. Sa huling bahagi ng taglagas, kapag nalagas na ang lahat ng dahon at huminto na ang daloy ng duga sa halaman, pero hindi pa rin lumalamig ng husto ang panahon, isinasagawa ang tinatawag na radical treatment o malawakang pagpuksa. Ang hardin ay sinisprayan ng matapang na solusyon tulad ng urea, carbamide, or ferrous sulfate. Ang mga solusyong ito ay literal na nililipol ang mga peste at spores ng sakit na nagtatago sa balat ng puno at sa paligid ng ugat nito. Ito ay isang malakas na hakbang na pang-iwas na malaki ang naitutulong para mabawasan ng mga sakit at dami ng peste sa pagsisimula ng susunod na panahon. Isinasagawa ba ninyo ang ganitong paggamot o sa tingin ninyo ay sobra na ito? Hindi na sa loob ng hardin nangyayari ang pagkakamaling ito, kundi sa mismong labas ng ating kamalig o garahe. Pagkatapos ng mahabang araw, madalas nating iniiwan ang mga gamit ng kung saan-saan. Ang gunting na may dumi ng dagta ng halaman, pala na may tuyong lupa, at asarol na may nalalabing damo. Ay, sa tagsibol na lang yan lilinisin, naiisip natin. Pero pagdating ng tagsibol, pagsisisihan natin ito ng labis. Una, hindi ito praktikal. Sa taglamig, ang basang lupa sa pala ay titigas at magiging parang bato na kakailanganing tapikin ng martilyo para matanggal. Ang dagta ng halaman sa talim ng gunting at lagari ay magdudulot ng kalawang. At sa tagsibol, ang matalim mong kagamitan ay mapupuno na ng kalawang. Kakailanganin mo itong linisin at hasain ng matagal, kung posible pa nga. Ngunit, mayroon pang mas mapanlinlang na panganib. Sa mga naiwang lupa at labi ng halaman, maaaring manatili ang mga buto ng damo, spore ng sakit, at itlog ng peste. At sa tagsibol, sa paggamit mo ng maruming kasangkapan, ikaw mismo ang magkakalat ng lahat ng pesteng ito sa iyong malinis at nagigising na hardin. Ililipat mo ang impeksyon mula sa isang halaman patungo sa iba nang hindi mo man lang nalalaman. Kaya naman, bumuo ka ng isang kapaki-pakinabang na ugali. Pagkatapos, gamitin ang mga kagamitan, laging linisin ang mga ito mula sa lupa at mga labi ng halaman. Punasan ang mga talim ng tuyong basahan or mas mainam pa, gamitin ang basahang binasa ng alkohol o anumang antiseptic. Lagyan ng langis ng makina ang mga bahaging metal. Ito ay aabutin lamang ng 5 minuto. Ngunit makakatipid ka ng maraming oras, pera at pagkabahala sa susunod na panahon. Ito'y isang pagkakamali na direktang makakaapekto sa bulsa ninyo. Pagdating ng malamig na panahon, nililipat natin ang mga panlabas na halaman mula sa mga terrace at patio. Pero madalas nating naiiwan ang mga walang lamang paso sa labas para doon na lang manatili. Lalo na yung mga magaganda at mamahaling paso na gawa sa ceramic, terracotta o luwad. Sa tingin natin, ano naman ang masisira sa mga yan? Matibay naman ang mga yan. Pero nakakalimutan natin ang pinakamalaking kalaban, ang tubig at ang mga batas ng pisika. Sa panahon ng tag-ulan, naiipon ang tubig sa lupang naiwan sa loob ng paso. Kahit pa walang laman ang paso, makakapasok pa rin ang tubig sa loob. At ano ang nangyayari sa tubig kapag ito'y nagyelo? Tama, lumalaki ito. At ang paglaki nito ay may kasamang matinding puwersa. Ang puwersang ito ay hindi kayang labanan kahit ng pinakamatibay na ceramic. Ang nagyayelong tubig ay magtutulak sa mga dingding ng paso mula sa loob at isang malamig na gabi, makakarinig kayo ng kakaibang tunog ng pagbasag. Pagkatapos ng malamig na panahon, ang paborito ninyong paso ay magiging tumpok na lang ng mga basag na piraso. At talagang nakakapanghinayang yan, lalo na kung mahal ang paso or may sentimental na halaga. Kaya ang simple lang ang solusyon. Lahat
ng porous na paso na sumisipsip ng tubig ay dapat alisan ng lupa, patuyuin, at itago sa isang lugar na hindi nagyeyelo pagdating ng malamig na panahon, sa kamalig, bodega o garahe. Para naman sa mga plastik na paso, hindi gaanong delikado ang lamig, pero mas mainam pa rin na itabi ang mga ito para hindi madaling masira ang plastik sa lamig. At sa wakas, ang huling pagkakamali. Hindi ito tungkol sa isang partikular na gawain, kundi sa isang kaisipan na nasa isip natin. Ito ang ideya na tapos na ang season, pwede nang magpahinga hanggang tagsibol. Sa huling bahagi ng Oktubre, pagkatapos ng huling anihan at malinis na ang mga dahon, malakas ang tukso na isara na lang ang pinto ng hardin at kalimutan ito hanggang Abril. Ang ganitong psikolohikal na pagpapatigil ang pinakamalaking pagkakamali dahil ang hardin ay hindi agad-agad natutulog. Nagpapatuloy pa rin ang mga proseso dito. Pwede pa magdilig para mag-imbak ng tubig sa lupa. Hindi pa huli para pinturahan ang mga puno ng puti. May panahon pa para ayusin ang mga kagamitan at itago ang mga paso. Ang Oktubre at kahit simula ng Nobyembre ay hindi pagtatapos, kundi isang napakahalagang panahon ng transisyon. Kapag masyado mong sinasara ang season sa isip mo ng maaga, nawawalan ka lang ng mahalagang oras. Hindi mo napapansin ang mga problema na madali sanang masolusyonan ngayon. Pero magiging malaking sakit ng ulo sa tagsibol. Hindi mo nagagamit ang perpektong kondisyon ng panahon para sa mga gawain na sa tagsibol ay kailangan mong gawin ng nagmamadali at sa putikan. Kaya't huwag kang magmadaling magpaalam sa iyong hardain. Maglakad-lakad ka dito, magmasid, magplano. Tingnan ang Oktubre hindi bilang pagtatapos ng season, kundi bilang simula ng paghahanda para sa isang bago, mas matagumpay at mas magandang taon ng paghahardin. Para sa iyo, kailan ba psikolohikal na natatapos ang garden season? Sa unang pagpatak ng niebe o nakakahanap ka pa rin ng gawa sa hardin kahit taglamig? Pero sa lahat ng pagkakamaling ito, alin kaya ang pinakamalaki at pinakamasakit? Ang pinakamalaking pagkabigla sa tagsibol ay hindi yung mayroong hindi tumubo, kundi yung ikaw mismo sa sarili mong mga kamay ang siyang naghanda ng lahat ng kondisyon para mangyari yon noong taglagas. Isipin mo ang sitwasyong ito. Iniwan mo ang mga dahon na may sakit na scab sa ilalim ng puno ng mansanas. Hindi mo diniligan ng maaga at sapat ang katabing tudya para sa taglamig. At hinayaan mong nakalantad ang lupa sa iyong mga taniman. Ano ang mangyayari? Ang mga sporing saumi ng sakit ay mananatiling buhay sa mga dahon at doon magpapalipas ng taglamig. Matutuyo ang tudya dahil sa sikat ng araw sa taglamig, dahil kulang ito sa tubig sa mga ugat, at ang nakalantad na lupa ay magyeyelo, napapatay sa lahat ng kapakipakinabang na microflora nito. Pagdating ng tagsibol, hindi lang tatlong magkahiwalay na problema ang mararanasan mo, kundi isang buong kaskada ng mga kabiguan, isang tunay na ekosistema ng kapahamakan na ikaw mismo ang lumikha noong Oktubre. Nakakagulat ano? Ang isang pagkakamali ay nagbubunga ng isa pa. Kung gayon, ang mga gawain sa buwan ng Oktubre ay hindi lang basta ordinaryong gawain, kundi ito ang iyong pinakamabisang pamumuhunan para sa magiging ani at kagandahan ng iyong hardin. Bawat tinanggal na mansanas na may sakit, bawat litro ng tubig sa ilalim ng mga conifer, bawat tinanim na tulip, lahat yan ay ambag para sa masaganang at malusog na kinabukasan ng iyong bakuran. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Sana ay nakatulong ito sa iyo. Kung nakatulong ito, i-like at i-subscribe ang channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong episode. Ikaw, anong mga pagkakamali
ang nagawa mo sa hardin tuwing taglagas? O baka naman mayroon kang sariling sikretong life hack para sa paghahanda sa taglamig? Mag-iwan ng komento, siguradong masarap basahin yan.